Hello, good morning po. Maglilinis po tayo ng kotse ng anak ko. Kabuk na po eh. Kita niyo po ba ako? Kumusta po kayo, mga friend? Dito naman po tayo. Walang po. Oras na. Oras na.
Baka hindi siya pupunta yung mentor. Hello. Yun po, tahimik. Walang tao. Hello, hello. Kumusta po kayo mga friend? Ingat-ingat po. Palagi. Ayusin po natin yung squash. Ayun po isang ihim mo na. Biglang dumating kasi yung friend ko. Hindi na ako maiihi doon. Dali lang po. Dito muna po kayo dyan. Pupunta yung friend ko. Kasi ano na, 8:05 na. Pero mag-ano tayo. Ay, iwasin kaya natin ito. Wait lang. Ang laki ng dugo. Papainitin po ako ng likod. Sandali lang po. Iniwan ko kayo kasi sandali kasi umihi ako. Hello, hello mga friend. Kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. God bless po tayong lahat. Ito si ate nagpapainit ng likod. Ganda ng kotse niya. Tahimik po dito, tingnan niyo. Very tahimik. Wala pong katao-tao dito. Susugat yung labi ko. Hello, hello. Kumusta po kayo mga friend? Ingat po kayo palagi. Alam niyo po mga friend,
Nakakalungkot din po rito sa Amerika, lalo na po kung wala kang masyadong kilala, tas wala kang mga kamag-anak dito, konti lang kamag-anak mo, tapos wala kang friend, hindi mo kilala yung mga kapitbahay mo. Siyempre po malulungkot ka dito, wala kang makausap. Nakausap mo lang doon yung apo mo, anak mo, asawa mo, kayo-kayo lang. Eh, siyempre po, mapasok yung anak ko sa trabaho, pasok yung apo ko sa school. Kaming dalawa lang mag-asawa na iwan dito. Nakakalungkot po. Yung sinasabi nilang nung una, sabik na sabik ang pumunta sa Amerika. Pero pag na-feel mo na, mga ilang buwan, dadapo din yung lungkot sa'yo. Kasi siyempre, mga naiwan mo sa Philippines, yung mga anak mo, mga apo mo, yung iba. Eh dito, isa lang anak mo nakakasama. Yung anak kong isa, nasa Hawaii, ang layo-layo nun. Magkano pa masaya hanggang dun, malayo din yun. Para ka rin umuwi ng Pilipinas, yung pamasahe, papunta roon. Ay, hindi naman po kasing halaga. Mas mahal po sa Philippines. Kahit gusto namin umuwi ng asawa ko, wala naman kaming pamasahe. Hindi naman kami makapag-demand sa anak ko. Siyempre, may pinagkakagastusan din siya. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Namimiss ko yung mga apo ko. Siyempre, yung mga anak ko sa Philippines. Tsaka mahirap po dito pag wala kang trabaho. Buti kung may trabaho kami mag-asawa. Wala naman kaming trabaho. Pakainin lang kami ng anak ko. Masaya dito kung sama-sama kayong pamilya na dito sa Amerika. Kuwari, nandyan li anak mo, nandyan lang. Happy ka, di ba? Pero kung layo-layo yung mga anak mo, ang hirap po. Yung una, akala ko ganun-ganun lang. Siyempre, masaya ako makakapunta akong Amerika, di ba? At saka sino ba na makakapunta kami sa Amerika? Isang hamak lang naman kami manggagawa. Isang hamak na nagtitinda ng kanin ng ulam. Makakarating kami dito. Salamat din sa Panginoon kasi natikman din namin yung buhay dito sa Amerika. Masarap dito kung sa masarap. Ang ano mo rito, ano ba tawag doon? Lungkot ang iyong kalaban dito, lungkot. Kaya naman, kung sa kaya naman yung lungkot, kaya naman. Pag nagbibideo call yung mga apo ko, naalis yung lungkot ko. Bibideo call yung ibang anak ko. Pero ibang anak ko, hindi naman nagbibideo call. Iba-iba talaga yung anak. Pero maswerte kami ng asawa ko, mababait yung anak ko, tsaka mapagmahal sila. Kasi alam nila naman yung hirap namin sa kanila nung mga bata pa sila. Pinaglamad namin sila. Kahit anong hirap at problema yung hinarap namin, kinaya namin yun. Dahil sa mga anak. Ang anak is a power.
Hindi baling wala ka na, yung mga anak mo lang meron. Kahit di ka kumain, basta yung mga anak mo kumain. Ganun ang magulang. Mapagmahal sa mga anak. Sana yung ibang mga anak dyan, gantihan naman nyo ang inyong mga magulang ng kabutihan. Mahalin nyo yung mga magulang nyo. Napakaswerte nyo at may mga magulang pa kayong katabi. Pag wala na kayong katabing magulang, tsaka ninyo maiisip na, sana ginawa ko sa nanay ko to, sana ginawa ko sa papa ko to. Tsaka nyo lang maiisip pag wala na sila. Ano pa magagawa ng pagsisisi nyo? Wala na yung magulang nyo. Kahit lumuha man kayo ng sandamukal na luha, wala na. Walang magagawa yung luha ninyo. Masarap magmahal sa magulang. Pag kayo mapagmahal sa magulang, maraming biyayang darating sa inyo, siksik at liglig. Magkakaroon na kayo ng problema, pero malulutas ninyo. Ituturo sa inyo ng Panginoon kung paano nyo malulutas ang inyong problema. Sa ibang paraan, gumagawa ang Panginoon. Hindi nyo lang nararamdaman na kumikilos ang Panginoon sa inyo. Sa inyong ano tawag doon? Presensya. Kayo lang ang hinihintay ng Panginoon. Hindi kayo lumalapit sa Kanya. Lagi nakalaan na ng palad ng Panginoon sa atin. Lagi lang tayong hinihintay niya. Kayo lang ang lumalayo sa Kanya. Wala tayong madaingan ng mga problema natin. Kumato ka sa Kanya, pagbubuksan Kanya. Ganyan ang Panginoon. Mahalin niyo mga magulang niyo. Bigyan niyo ng importansya ang magulang niyo. Kahit mamunting bagay na ibibigay niyo sa magulang niyo, tuwan-tuwa yung magulang niyo. Kasi naiisip nila na laging nasa puso niyo sila. Sabihan niyo sila ng I love you mama, I love you papa. Naku, tuwan-tuwa na yung mga magulang. Ako, tuwan-tuwa na ako ng ganun pag sinasabihan ako ng anak ko ng I love you mama, I love you papa. Naku, tuwan-tuwa na ako nun. Ako sa sarili ko, tuwan-tuwa ako nun. Hindi naman nakukuha sa ano yan sa malalaking bagay na ibibigay mo sa magulang mo. Kahit mumunting bagay yan, ma-appreciate ng magulang yan. Kaya kayo mga anak ko, kayo mga anak, mga kababayan ko, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong magulang. Napakahirap po nung pag nagtanim kayo ng sama ng loob sa magulang nyo. Naku, napakahirap to umangat ng buhay nyo. Pero pag kayo ay naging mabuting anak sa magulang nyo, napakaraming biyayang bibigay sa inyo ng Panginoon. Nasi-share ko lang sa inyo. Kasi ako naging mabuti. Hindi sa binubuhat ko yung sarili ko. Ako naging mabuti kung anak sa aking magulang. Kahit papano, napapasaya ko yung magulang ko. Kahit na kakarampot yung pera namin. Kahit kakaunti yung aming pera. Kahit papano, naaabot-abutan ko yung nanay, tatay ko. Alam nyo ba ang problema ko? Kung sa inyo dumating yung problema ko nung maliliit pa anak ko, baka nagpatikawakal na kayo. Pero ako, pag may problema ako sa gabi, kulang yung puhunan ko, matutulog ako. Pagkas ng maga ko po problemahin yung paggising ko. Kung sino ang makasalubong ko, yun ang dadaingan ko. Lahat ng dinadaingan ko, hindi naman ako napapahindian. Naku, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon.
Napakabuti niya talaga. Baka hindi pupunta yung friend ko. Kasi ano na eh, 8:30 na. Kaya mga kabataan, mag-aral kayo mabuti. Mahirap mga anak ang walang pinag-aralan. Yun nga may pinag-aralan, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Lalo pat kung wala kayong pinag-aralan, napakahirap. Kaya magsikap kayo mga kabataan, mag-aral mabuti. Kung may nagpapaaral sa iyo, pasalamat kayo. At may nagpapaaral sa inyo, bigyan nyo sila ng halaga. Bigyan nyo sila ng konsuelo kung sino may nagpapaaral sa inyo, yung kumukup-kup sa inyo. Gawin yung ano ba tawag doon? Gawin yung ano yung kahirapan nyo para matupad ang inyong mga pangarap. Hindi yung ganyan na nga kayo. Hanggang tumanda kayo, ganyan pa rin kayo, mali yun. Kailangan pag tumatanda tayo, may nararating tayo. Kasi pag wala tayong nararating, wala tayong ano. Hi! Nagdaan yung friend ko. Hinihintay ko yung friend ko kasi may pupuntahan kami. Siguro busy siya sa trabaho niya, hindi na matutuloy yung lakad namin. Kasi mag-8:30 na. It's okay. It's okay. Maybe next time na lang. Alam niyo dito mga friend, share ko lang sa inyo. Dito pagka malapit na Halloween, iba-ibang klaseng mga kalabasa ang inaano nila. Tingnan, ayan. Iba-ibang kalabasa. Iba-ibang kalabasa. May kulay green, kulay orange, may kulay violet. Iba-ibang kulay mga friend. Iba-ibang hugis yung mga kalabasa dito. Nakakatuwa po yung coaching yan. Tingnan nyo. Ang ganda. Ang ganda. Lamborghini ba yan? Ewan ko anong klase sa kotse. Ang ganda. Pag nakita ng apo ko yung tuwan-tuwa yun. Maswerte ko sa mga anak, sa mga apo. Sana makatapos lahat yung mga apo ko ng pag-aaral. Maging mabuting bata sila. May takot sa Diyos. Maging mapagmahal sila sa magulang. Ako lumaki ko. Mapagmahal talaga ako sa magulang. Maliit pa ako. Hanggang tumanda ako, mapagmahal ako sa magulang. Kahit na hindi perpekto ang aking mga magulang, pero mahal na mahal ko yung magulang ko. Kahit hindi niya kami napagtapos ng pag-aaral, kahit na kapos sila sa pangarap, kontento na sila sa buhay na ganun, okay lang yun. Kasi yun lang ang capacity ng kanilang mga kaisipan. Yun lang ang kaya nila. Wala akong pinagsisisihan, sila ang naging magulang ko. I proud my mga nanay, tatay ko. Kahit ganun sila. Naalala ko pag papasko. Kuwari walang pambiling damit ang nanay ko. Lalaban niya yung mga dati namin mga damit. Tapos paplansyahin niya yun. Maganda na uli. Yun pamasko namin. Minsan naman, isa-isa niya kami binibili ng pamasko. Bago magpasko,
Nabili niya na kami lahat ng pamasko. Isa-isa niya kami binibili. Ganun yung nanay ko. Tapos pagka sumweldo ang tatay ko, pupunuin niya yung aming balde ng bigas. Tapos bibili siya ng mga dilata, asin, asukal, kape. Ganun ginagawa ng nanay ko. Pinupuno niya lagi yung balde namin ng bigas. Ayaw niya nang nasasaid yung yung lalagyan namin ng bigas. Ganun siya. Ewan ko. Bisaya kasi nanay ko. Taga Samarcat, Balogan siya. Lahi ng 5 tsaka Versosa. Yan yung lahi nila. Pero nanay ko maliit pa. Maliit pa nagpunta rito ata sa Manila. Ata siya. 10 years old or 12 years old. Tapos namasukan siya ng katulong dito sa Manila. Hanggang nakilala siya ng tatay ko. Yung tatay ko nagtitinda rin doon sa kabila. Sa tindahan nila Nana Manda. Yung sa side ng tatay ko, yung isa yung tsuhin ng tatay ko. Ayaw kay nanay. Kasi nga matapang Bisaya. Pinapauwi na siya sa Bisaya. Binibigyan siya ng pamasahe para umuwi. Ayaw niya umuwi kasi mahal niya yung tatay ko. Kahit ganun na ni tatay ko, nagmamahalan yun. Kahit nakikita namin siya nagbabambuhan. Matapang kasi yung nanay ko kasi waray-waray. Lagi niyang binububog yung tatay ko. Pero si tatay hindi siya gumaganti. Mabait kasi tatay ko. Hindi siya gumaganti, hindi siya nambubog ng asawa. Mabait siya. Alam ko, nararamdaman ko, nalulungkot din ang tatay ko pag hindi niya naibigay sa amin yung mga, siyempre, nakikita niya sa ibang magulang na pag-aaral nila yung mga anak niya, nakakatapos ng pag-aaral samantalang siya hindi niya nagawa sa amin yun. Nararamdaman ko, nalulungkot yung tatay ko. Pero wala kaming magagawa, ganun lang sila. Ganun lang ang kaya nilang ibigay sa amin. Ganun lang ang nila sa buhay. Talagang ganun. Nagkwentuhan na lang tayo. Wala akong naano sa inyo na wala akong nagawang content, kundi kwento. Buti yung friend ko. Ang galing. Kwentuhan lang muna po tayo mga friend. Alam niyo mga friend, hindi ako makakapag-aral kung hindi ako nagsikap sa sarili ko. Nakapag-aral ako, lumas ako ng Manila, tapos nagpunta ako sa tiyahin ko, nag-aral ako ng dressmaking. Pagkatapos ng dressmaking, nag-aral ako ng high school. Nakatungtong ako ng hanggang high school. Tapos ko yung dressmaking pero hindi ko nagamit yung pinag-aralan kong dressmaking. Kahit ngayon nga, ang hirap kong manahi. Ewan ko, sana punta yung pinag-aralan ko yun. Hindi ko kasi nagamit. Napunta ako sa sa pagluluto ng kanin ulam. Ang buhay pala, kahit hindi ka marunong matututo ka, pag ginusto mo matututo ka. Katulad ko, di naman ako marunong magluto. Tingin-tingin lang ako doon sa, kaya pala ako natuto magluto. Marunong na ako magluto konti. Ang alam ko lang tinola, menudo, alam ko luto niyan, prito, sinigang, alam ko na yan, mga ganyan-ganyan. Alam ko na yan lutuin. Kasi nakikita ko kay nanay kung paano siya magluto. Ang ibang mga luto hindi ko alam. Namasukan ako sa lumas kami ng Manila. Namasukan kami sa tiyahe ng kaibigan ko. Tagahugas ng pinggan. Hanggang lumaon, nakikita ko yung ginagawa niya. Hanggang nakikita niya siguro ng desidido ko. Nung uwi na siya ng Bisaya, sa akin niya binigay yung pwesto niya. Alam niyo mga friend, maswerte yung pwesto niyo. Napakabili talaga. Grabe. Napakabili nung na yun.
Magluluto kami ng paninda namin. Maubos yun, 10 planggana. 10 planggana, iba-ibang po tayo lulutuin ko. Kasama ko yung kapatid kong si Nene at saka si Manny. Namatay na yung kapatid ko si Manny. Alam niyo mga friend, ako, napakaswerte ng pwestong yun. Napakabili po nun. Yung usong-uso pa nun po yung yung papuntang Guam. Yun ang mga suki namin. Kapag tapos ng 1:00, 2:00, before 1 or 2, tapos na kami magtinda. Yung araw na yun, makikita mo na yung kinita mo. Kaya ang gagawin namin magkakapatid, pagkatapos namin magtinda, maglipit ng mga kaldero, kaserola, nalinis na namin yung pwesto namin. Alam nyo ba mga friend? Manunod na kami ng sine, mamamasyal kami magkakapatid 3. Tapos, bibili kami kung ano gusto namin, bibili kami ng damit, bibili kami ng kung ano gusto namin, bibili ko yung alas, yung kapatid ko, ng relo, ganun kami noon. Pagkada kita, kaya lang hindi po ako marunong hindi ako marunong mag-budget ng pera ko, hindi ako marunong mag-ipon. Kasi pag kumita ako ngayon, yung sobra, ititira lang namin yung aming puhunan, gagastusin namin lahat ng kinita namin. Hindi kami nagtatabi, ganun kami noon. Pagka uwi kami ng probinsya, bibili namin ng bigas yung nanay namin, bibili namin sila ng ulam, kung ano yung gusto ng nanay namin, tatay namin, mga kapatid ko, bibila namin sila ng mga kung ano-ano. Basta pag umuwi kami ng probinsya, may pera kami, bibili namin lahat yung mga pera. Bibili namin sila ng pagkain. Lagi-laging ganun. Umiikot lang buhay namin ganun. Hanggang nakilala ko yung asawa ko, natuto ko. Siya naghahawak na ng budget namin. Siya na nagpapaikot ng pera namin. Marunong siya mag-budget, naiipon namin yung pera namin. Hanggang nakaipon kami, nakakuha kami ng pwesto, nakabili kami ng jeep, nakabili kami ng bahay. Ganun kasinop yung asawa ko. Marunong siya sa pera. Hindi katulad ko, bulaksak ako talaga sa pera. Lalo pag kuwari na ko yung mga kapatid ko, walang ganun, bibili ko talaga yung mga kapatid ko ng mga gamit-gamit sa eskwelahan, mga damit, sapatos, sinelas. Ganun ako sa mga kapatid ko. Hindi baling wala ako, basta meron na mga kapatid ko. Ganun ko kamahal yung mga kapatid ko noon. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Nung nawala na lang kami ng hanap buhay, tsaka lang ako tumigil, naglaylo akong magbigay-bigay sa nanay ko. Siyempre, kulang yung pera namin para sa ikabubuhay ng aking mga anak. Sobra-sobra akong magmahal sa magulang at mga kapatid. Iba-iba po ang ugali ng mga kapatid, di po ba? Sige po, bye-bye na po. Bukas na lang po ulit. Thank you. Bye-bye po. I love you all. God bless po tayong lahat. Sana po pakisubscribe niyo po si Ateng Dolores Tupas. Thank you po. Sa mga datihan kong subscriber, salamat. Sa mga baguhan kong subscriber, thank you. Sa mga bago, sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, pakisubscribe niyo po ako, Dolores Tupas. Thank you po. Bye-bye.